Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So komentaryon lang po natin itong parehong talumpati ng ni BBM at saka ni Vice Presidente VP Sara doon sa Kalayaan sa nung June 12 po, mga kababayan. Si VP Sara nandun po sa Davao, tapos si BBM nandito po sa Luneta, mga kababayan, sa Quirino Grandstand. At alam naman po natin, yung talumpati ni VP Sara doon ay pagtuliksa sa pamumuno ni BBM. At ayon naman sa talumpati ng ating kagalang-galang na presidente, ay tayo daw ay magkaisa, mga kababayan. Yun nga po, tuligsain lang po natin itong mga salot sa lipunan ito, na walang ibang ginawa kung hindi limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So pakinggan muna natin itong kanyang talumpati doon sa Luneta, mga kababayan. Kung ano ba ang pinanawagan ng ating kagalang-galang na presidente nang walang ibang ginawa kung hindi limasin ang pera ng bayan. Kasi paano ko masasabing mga kababayan? Kasi nga po, alam naman po natin na pilit po talagang pinipigilan ang testify ng mga 18 Marines ay magdagdag pa po na 14 at meron pa pong 7 yan, yung penalty na 7 pong Marine at inatago pa nila. Ngayon po, kung talaga pong lagi pong binubukang bibig ng palasyo ng Malacanang na wala pong ibang ginawa, na wala daw po silang kasalanan dito at wala daw silang ginawang, kaya nga daw po sila ang nagpa-imbestiga dito sa ICI, mga kababayan. Yun lagi ang bukang bibig ng palasyo. Sila ang nagpa-imbestiga. Hindi ibig sabihin, mga kababayan, na pag ikaw ang nagpa-imbestiga, wala ka ng kasalanan dito. Hindi po ganun. Niluluko po ang taong bayan. Kasi bakit? Paano kong masasabi na niluluko nila ang taong bayan? Pag na tuwing nababanggit ang mga pangalan ng mga congressman doon sa lower house, ay para pong natataranta ang nag-iimbestiga na ititigil. Katulad po nung unang investigasyon dyan, nung nagsalita si Diskaya nang walang ibang binanggit kung hindi ang mga congressman, di umano, ang nakikinabang sa mga kontrata sa gobyerno through flood control scandal. Pero, nung pumunta sila dun sa Senado, may nakarating na text kay Marcoleta na kailangan daw may mabanggit na senador. Kung natatandaan po ninyo, yung pamumuno po ni Marcoleta, wala pong nababanggit na senador. Puro lang po congressman. Nung nawala po kay Marcoleta yung investigasyon ng flood control scandal, napunta po kay Pinky Lacson, bigla na lang pong puro senador na lang naman ang naaakusahan, mga kababayan. Nandyan si Bong Revilla at nandyan si Jinggoy Estrada. At marami pang senador na susunod. Katulad nila Chis Escudero, Villanueva, Villar, at ang si Marcoleta. Pati nga po si Ruben Padilla, ipilit na ikinakasuhan ngayon. Doon naman po sa pagtakas daw di umano ni Senador Bato, mga kababayan. Kung napapansin nyo po, lahat ng tinitingnan ng committee ni Lacson ay puro senador lang. Kung natatandaan nyo, nag-privilege speech si Pampilo Lacson regarding doon sa flood control scandal. At ang kanyang privilege speech is na 69 na congressman ang kanyang sinabi. Pero nung huli, sinabi niya, wala naman daw siyang listahan ng mga pangalan ng mga congressman na ito. Pero bakit niya binanggit sa kanyang privilege speech kung wala naman pala siyang mga listahan?
lumaon ang investigasyon ni Pampilo Lacson. Walang ibang tinuturo kung hindi mga senador lang. Pati mga testigo nila, si Diskaya ayaw payagan na mag-state witness ni Boying Remulla dahil sa kailangan daw po muna magsauli. Kinikwestiyon ni Marcolita kasi nga wala nga po sa batas yun. Pangatlo, dumating si Orly Gutesa at ang binanggit na sila Saldico, si Martin Romualdez na mali-malitang pera. Anong ginawa ni Pinky Lacson? Biglang huminto ang hearing at kini-question ang investigasyon, kini-question niya ang affidavit ni Gutesa. Kahit naman po questionin niya ang affidavit ni Gutesa, kung si Gutesa mismo doon sa Senado naka-under oath, bali wala na po yung notaryo nung affidavit niya, mga kababayan. Kasi under oath na po siya doon sa mga senador At binasa lang naman niya yung notaryo na nandoon sa yung speech niya nung nandoon sa notaryo, mga kababayan. Affidavit niya. Pagkatapos na mag-testify ni Gutesa, sinilip ang affidavit niya at sinasabi nila na fake daw di umano ang perma. Hanggang lumaon na wala si Gutesa. Nagpahinga din po ang flood control Blue Ribbon Committee ng mahigit 1 buwan po yata. Pagbalik ni Lacson, nag-file siya ng resignation at ayaw siyang payagan at biglang mamumuno noon si Erwin Tulfo. Pero kalaunan, bumalik ulit si Pampilo Lacson. At nung pagbalik niya, marami siyang pasabog na mayroon daw siyang surprise witness at yun ang tinutukoy niya ay si Saldico, mga kababayan. Marami nang lumabas na mga state witness doon. Magdala siya ng 2 babae na patutunayan daw niya na hindi daw si Martin Romualdez ang may-ari ng bahay. Ang pinapalabas ni Pampilo Lacson ay si Gutesa daw, si Diskaya daw ang kausap ng 2 babae, mga kababayan. Pagkatapos ng testify, nagtanong si Marcoleta, bigla na lang pong ang sumasagot si Pampilo Lacson. At pagkatapos ng testify, nag-request si Diskaya na magtanggal ng face mask yung 2, ayaw payagan ni Pampilo Lacson. So okay lang, ayaw payagan dahil siya ang namumuno doon sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon, huminto ang flood control. Doon po, haba na po ng hinto. At gumawa na siya ng partial report at bigla na lang nagkaroon ng ayaw pirmahan ng mga kapwa niya senador yung ibang yung mga membro yata ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga po, sino ba naman ang pipirma doon? Partial report nga po, mga kababayan. So, tumigil, naghintay. Bakit nagtataka ang taong bayan? Bakit wala nang investigasyon? Dahil ang ayon kay Pampilo Lacson, bago siya magpatawag ng hearing sa Blue Ribbon Committee, kailangan mo nang mag-issue ng kailangan mo nang pirmahan mo na yung partial report niya, mga kababayan. Kaya nga nagtatalo sila Marcolita noon sa plenaryo dahil kaduda-duda po yung ni Lacson. Kasi once na pirmahan na yon, wala na pong mangyayaring hearing, mga kababayan. Lumaon ang panahon, nagpahinga na mahigit 6 o 7 buwan o 9 na buwan na pahinga ang Blue Ribbon Committee. Walang iniimbestigahan. Noong napalitan ang liderato ni Soto, bigla na lang pong dumating si Senador Bato at naging Senate President si Cayetano. Doon na po nag-umpisa din ang kaguluhan ng Senado. Nandiyan na yung pag-walk out, panglulusob ng NBI, at hanggang sa nagkaroon ng Blue Ribbon Committee si Marcolita, subcommittee, at biglang na lang nag-lockdown ang Senado dahil mayroon pang kasunod na Blue Ribbon Committee hearing si Marcolita at mayroong bagong testigo na 14 Marines, mga kababayan. So ngayon, ito ngayon yung pinanawagan ng ating kagalang-galang na presidente na nung June 12, kailangan daw niyang manawagan na magkaisa daw po tayo. Pakinggan lang po natin ang kanyang talumpati, mga kababayan. Ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan
dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Yan, kung papansinin nyo mga kababayan, ang sinasabi niya, hindi ba, sino ba nagsasamantala ngayon sa kaban ng bayan, mga kababayan? Tayo bang mga ordinaryong Pilipino o tayo ang ninanakawan ng gobyernong ito? Ang dami pong akusasyon, mga kababayan, laban sa kanila. Matigas na lang talaga ang mukha nitong presidente natin na nagsasalita siya na wag daw pagsasamantalahan ang ating mga kababayan. Pinagsasamantalahan niya nga po eh. Siya nga ang tinuturo dito ng mastermind ng katiwalian sa gobernong ito, mga kababayan. Bakit niya sasabi niya
na wala daw siyang kinalaman dito. Pero siya ang pumipigil sa mga testigo na magsalita doon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Tapos itong presidente nating ito, nagsasalita siya ng katiwalian na alam naman natin lahat kung sino ang tinututukoy na pinaka-mastermind ng flood control scandal. Di ba po, mga kababayan? Siya di umano ang tinuturo. Ay even si Saldico at Martin Romualdez na parang siya din po ang tinuturo. Kasi tinatakot nila si Martin Romualdez nung nabalitang nahuli daw di umano si Saldico. At nagsalita pa mismo ang ating presidente. Kinabukasan, naglabas ng video si Martin Romualdez. Ang sabi niya, I will not go down alone. Yung mga salita na yun, mga kababayan, kung talagang iintindihin mo lang, mayroon talaga silang kinalaman dito. Kung i-deny man ni Martin Romualdez na sinasabi niya, si Jesus Escudero daw, pero bakit niya sinasabi na I will not go down alone? Di ba po, mga kababayan? Bakit niya sinasabi yun, mga kababayan? Ituloy lang natin si BBM sa kanyang talumpati. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon. Paano kaya matitiyak ang katiwaliang ito, mga kababayan? Paano magmamana ang susunod na henerasyon? Kung ang susunod na henerasyon ay baona bawat isa, mayroon ng utang 161,000 bawat isa. Mga kababayan. Papayag po ba kayo nito, mga kababayan? Na ngayon may utang na ang bawat Pilipino ng 161 to 164,000 bawat isa, mga kababayan. Ngayon, patuloy pa rin ang pag-utang ng gobyernong ito kung saan saang bansa na lang siya nangungutang at hindi naman natin alam kung saan napupunta yung inuutang niya, mga kababayan. Pumunta siya kahit saan bansa, wala naman siyang dalang investment na para sa ating bayan. Di ba po, mga kababayan? Tuloy lang natin si BBM sa kanyang kahangalan. Ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Paano tayo uunlad, mga kababayan? Ay siya nga ito inakusahan na siya yung mastermind sa flood control. At siya rin dun mismo ang tinuturo ng mga senador tungkol doon sa pagpigil ng investigasyon ng flood control scandal. At ayon niya sa Senado, sa kay Cayetano mismo, na abot ang Malacanang ang pumipigil talaga sa investigasyon. At bakit? Pilit na tinatakot ang mga senador na kakasuhan pag hindi lumipat doon sa senador ni BBM, mga kababayan. Tapos paano natin makakamit ang kapayapaan kung ang presidente mismo ang salot sa lipunang ito, mga kababayan? Di umano. Ayon sa mga bali-balita yan. Siya nga ang problema ng bayan, mga kababayan. Di ba po? Marami na pong nananawagan na umalis na siya dyan sa kanyang kinauupuan. O kailangan pa bang buhatin pa siya palabas ng kanyang inaupuan, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot po, mga kababayan. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga naunas. Ikaw nga ang kumukulong bakit mo pinadlock yung Senado? At bakit nakikinig kayo sa NBI na mayroon threat ang Senate building? Hindi kaya ang NBI ang threat sa Senate building, mga kababayan? Saan ka makikita? Dahil nababalitaan nila na mayroon na namang hearing si Marcoleta doon sa Blue Ribbon Committee at nilockdown nila ang Senado at Senado at bigla na lang pinag-work from home ng ating peking presidente ng Senado na si Gatchalian, mga kababayan. Di ba po? Nakakalungkot pong isipin ito, mga kababayan. Na akala mo ito, nagsasalitang ito, napakalinis niya. Siya nga ay naakusahan ni mga kababayan. So, tapusin lang po natin ito at pakinggan naman po natin yung talumpati naman po ni VP Sara, mga kababayan. Para lang po sa kalamanin ating lahat, ito po, ang talumpati naman po ni VP Sara. Laban po sa kanya ito. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ito, ang komentar, kasi nga po, bakit nga po nasasabi ni BP Sara na sindikato? Synchronize po kasi mga kababayan. Tandaan po natin, nag-umpisa po ang kaguluhan ito nung hindi pa siya nag-resign sa DepEd mga kababayan. Humihingi pa lang siya ng budget mga kababayan. Unang-una, binigyan siya ng palasyo ng confidential fund. Nag-request siya yata ng mga kalahating bilyon na confidential fund. Ang inaprobahan po yata nung huli is 244 something po yata yon. Tapos pagdating ng December, nabigyan siya ng 125 million. Kung hindi po ako nagkakamali, sa December 22, 1923 po yata yon or 24. So ngayon, kailangan po yung 125 million na yun, kailangan mong ubusin sa loob din ng 2023 na taon. Ay December po nagbigay. Ibig sabihin, sa loob ng 11 days na sinasabi nila, inubos ni BP Sara. Kaya nga sinasabi sa kanila, Inday Lustay kasi masyado daw mabilis ang inubos yung 125 million. So ngayon, habang lumalaon ito, nagsalita si BP Sara ng isang press con na ang may hawak daw di umano ng ating kaban ng bayan ay walang iba kundi si Martin Romales at si Saldico lang, mga kababayan. Lumaon at humingi ulit ng budget, doon na siya na nag-umpisa na igurgur si BP Sara. Tuloy-tuloy na po yun simula nung panahon ng 2023 o 2022 hanggang kasalukuyan, tuloy-tuloy po ang pagbanat nila kay BP Sara. Ngayon, pumutok po ang iskandalo ng flood control scandal, mga kababayan.
Nung pumutok yung flood control scandal, ano ang sinasabi nila? Lagi na lang sinasabi nila yung kay BP Sara. Pero hindi nila sinasabi yung flood control scandal na trilyon-trilyon na pera na po ang nawawala sa bayan. Na ang mayroon tayong proyekto ng flood control, pero ang buong Metro Manila binabaha. Probinsya at karatig probinsya, lagi pong binabaha. Pero may mga pondo po tayo dyan. Kasi tingin ko po rito, kaya po siguro sila maglagay ng allocation dyan sa flood control. Kasi alam naman po natin, taon-taon tayong binabagyo. Ibig sabihin, kung taon-taon tayo binabagyo, taon-taon din silang nagkaroon ng ghost project ng flood control. Kasi taon-taon nasisira eh. Taon-taon tayong binabaha, mga kababayan. Ngayon, ayon sa pagbabalita, kasi nung binanata ni BP Sara, nag-umpisa kasi dyan, doon sinabi niya na binabawi ng Kongreso yung 5 billion na budget na binigay nila sa DepEd. Kasi ang request ni BP Sara is 5 billion lang. Ngayon, nung nag-release sila 10 billion, gusto nilang kunin yung 5 billion. Ngayon, hindi pumayag si BP Sara kasi pan-repair nga po ng classroom yan. Doon na po yung nag-umpisa yung alitan nila Martin Romualdez at Saldico, mga kababayan. Hanggang pinatawag siya doon sa Quadcom, doon sa committee ni Kimbo, doon na siya ginugurgur, mga kababayan. Doon na nag-umpisa yung banat sa kanya hanggang sa na-impeach siya noong 2025. Diba po? Na-impeach siya doon sa Kongreso. At ang balita di umano, na mayroong bigayan na 150 million bawat congressman na pumirma doon sa impeachment. Ang problema, hindi nag-prosper ngayon yung impeachment ni BP Sara. Bigla na lang nabasura. Okay? Itinuloy pa rin nila ang impeachment noong 2026. 2025 hanggang 2026 kasalukuyan. Di ngayon, nandito na naman tayo sa impeachment, pero yung flood control, pinipilit po nilang kalimutan, mga kababayan. Hanggang sa nagkaroon ng lockdown, ang Senado at hininto ni Pampilo Lacson ang investigasyon ng flood control dahil daw di umano, wala na doon silang, kailangan mo nang pirmahan ang kanyang partial report bago sila magtuloy ng hearing. Ayaw ho pumayag ng ibang senador na pumirma nang hindi tapos yung investigasyon, mga kababayan. Itinuloy ni Marcoleta, nagsalita yung 18 Marines. Pagkatapos magsalita ng 18 Marines, nagpa-imbestiga din si Erwin Tulfo. Walang ibang ginawa yung investigasyon ni Erwin Tulfo kundi pasinungalingan, sirain, wasakin ang resource person na 18 Marines na nagsasabi lang naman ng di umano ng katotohanan. Nag-iimbestiga sila, pero ang kanilang mga salita galing daw sa palasyo, mga kababayan. Hindi mo makikita ang katotohanan kung tinutulugsa mo yung at bigla na lang nahinto ang investigasyon ni Pampilo Lacson, mga kababayan. So ituloy lang natin si BP Sara, mga kababayan. Freedom to obtain quality healthcare. It seals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Yun nga, bakit ba nasasabi ni BP Sara, mga kababayan, na ninakaw na nga ang pera ng bayan, hindi pa sila naging masaya, naging ghost project pa. Tandaan po natin, ang ipinag-usapan na po natin dito is flood control lang. Paano na po yung farm to market road at irrigation? Ang dami pa pong pera doon, mga kababayan. At ayon nga po sa Blue Ribbon Committee, kung hindi lang sana ni-lockdown ni
with Gatchalian yung Senado, magtitisbay po yung 14 Marino, mga kababayan, Marines, na tinutuligsa ngayon nila Rapi Tulfo na kargador daw, di umano. Yun ang nakakalungkot lang po. Hindi po nila maalis yun dahil ito talagang dati mga sundalo ito at nagsilbi sa bayan ito. Binabalahura lang po ito ng magkapatid na Tulfo. Nang akala mo naman kung sinong matatalino na dyan sa Senado. Alam naman po natin na lahat ng mga social media nito, ginagawang content ang taong bayan, mga kababayan, para magkamal ng pera. Matatakaw po talaga ito sa pera kasi pati taong bayan ginagawang content po, mga kababayan. Binihatian ba nila ang taong bayan ng kanila pag nag-viral yung video na ina-upload nila? Hindi. Sinusulong lang nito ni Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, mga kababayan. Pero taon-taon na po, nandyan na po yan sa YouTube, makikita mo. Pati ng mga mag-asawa, away, nandyan lahat, mga kababayan. Kumikita yan araw-araw pag mayroong manood, mga kababayan. So, bakit ba nasasabi ni Pipi Sara na parang hindi tayo malaya? Hindi tayo malaya sa nakawan sa bayang ito, hindi tayo malaya kasi mismong ang namumuno sa ating bayan ang problema natin dito, mga kababayan. Walang iba kung hindi si BBM. Siya po talaga ang problema ito. Wala ho talagang patutungan itong bayan na to kung mananatili pa dyan si BBM sa kanyang pwesto, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. At mayroon din po tayong isa pang YouTube channel, mga kababayan. Boss D TV, mga kababayan. Pakisubscribe na rin po yung account ko na yun sa YouTube, mga kababayan. Bago lang po kasi minsan kasi itong Deo Durano 2.0, Deo Durano TV 2.0, medyo na-take down po ito ni YouTube. Pero okay lang po. Pero ngayon nakabalik na naman po, mga kababayan. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.